So ito na, nasa atin na pong linya si Senator Ping Lacson. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Isa, magandang umaga at sa lahat ng inyong mga fans, magandang umaga rin. May Salamat fans. po, may fans talaga. Senator, yung munang sir, para po ma-resolve muna natin yung botong 1941, kayo po ang bukod tanging nag-abstain. Ba't hindi na lang po kayo nag-yes or nag-no sa pag-archive po ng articles of impeachment? Sa aking palagay, yung pag-abstain, yun ang pinaka-compliant sa pagrespeto at saka pagsunod sa Korte Suprema. Bakit? Kasi unang-una, sumusunod ako, gusto ko sumunod sa existing ruling. Yung ngayon, kasi sinabi, walang jurisdiction, unconstitutional, immediately executory. So dapat mag-comply ako doon, mag-respeto ako doon. Pero ayoko namang i-preempt yung magiging final decision na hindi pa natin alam na pwedeng i-reverse pa ng Korte Suprema base doon sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives through the Solgen. So ayoko i-preempt yun. So paggalang pa rin sa Korte Suprema. So akin pananaw, yun ang pinaka-compliant, yung pinaka-respectful sa Korte Suprema. Kasi ayoko sila i-preempt, pero ayoko rin silang i-disobey dahil merong existing ruling sa ngayon na dapat sundin. Pero si sir kasi, pero isa po kayo, Senator, di ba, sa bumoto na para i-table, wag na lang muna sana ninyong aksyonan dahil nga may motion for reconsideration pa. Yes, walang conflict. Kasi sa akin, ang pinakamagandang action sana ng Senado, walang action. Kasi yun ang compliant din. Kasi pag hindi kami nag-act, hindi kami sumusuway doon sa utos ng Korte Suprema na immediately executory, walang jurisdiction, unconstitutional, etc. Kasi kung wala kaming gagawin, nagko-comply kami. Pero yung pag-archive, partially compliant lang yun o partially respectful sa Korte Suprema. Bakit? Kasi pag in-archive mo, parang pine-preempt mo yung magiging penal na ruling ng Korte Suprema. Dahil hindi pa naman penal talaga eh. Sabi ko nga sa aking explanation ng boto, kung walang MR, ako boboto ko in favor of of archiving or even altogether, kalimutan na natin yan. Kaya lang, wala nga sa aming rules yung motion to dismiss. Kaya hindi ako pwedeng bumoto doon sa motion na yon. Mabuti, na-amend na rin yon from dismissal, naging pag-archive lamang. Kasi sir, kung magkaiba yung pag-dinismiss, ano yung difference ba sir kung dinismiss at in-archive? Pag dinismiss, delikado yon kasi maski mag-reverse ang Korte Suprema, pwedeng invoke ng Senado na hindi na tayo pwedeng mag-convene as an impeachment court o mag-reconvene dahil moot and academic. Na-dismiss natin eh. At pwede ring maging argument yon ng mga abogado ni VP Sara sa Korte Suprema pag pinag-comment sila, sabihin nila, wala na tayong pag-uusapan dito kasi mooted na eh. Dinismiss na ng Senado, kaya mahina na yung argumento ng House of Representatives kasi dismiss na. Ngayon, kung archive, hindi dismissal yung pag-archive. Although, ang interpretation nga ng nakakaalam sa mga legislative procedure, parang dead na rin. Ang difference noon, pwedeng i-revive by way of a new motion. Halimbawa, na-reverse na ng Korte Suprema yung kanilang decision at pumabor na sila na okay, pwede na mag-proceed yung Senado. Ang problema sa pag-archive, kailangan merong tatayo sa plenaryo para mag-move another motion na i-pull out from the archives at pagtalakayin nila. Pag may nag-move at may nag-object, magdidebate na naman kami. Kung nasunod yung kay Tito Sen na i-table lang, parang walang naging motion, nakaset aside lang yon. Although magbobotohan pa rin, pero mahirapan sila na hindi i-table. Kasi nandun hindi patay eh. Pero yung naka-archive, pwedeng sabihin ng mayorya, at ito, base na rin doon sa 1941 na botohan, malamang sa hindi, kokontrahin yung pag-pull out o pull back, i-agenda ulit kasi nga naka-archive. Labanan yon. Pero ang sa akin naman, kapag nangyari yon, hypothetical ito, kung sakaling na-reverse, siyempre kami ni Tito Sen, sigurado mag-move kami na i-pull out na natin from the archives at atin talakayin na yan. Atin na ibalik. Siyempre, pag may nag-object at natalo kami sa boto, sa explanation ng boto, ibabalik ko sa kanila yung kanilang mga explanation dito sa 1941 voting. Kasi halos lahat sila sinasabi, respetuhin natin,
sundin natin ang Korte Suprema, kataas-taas ang hukuman. So, magkukuha ko ng mga quotes doon sa kanilang mga explanation. Sasabihin ko sa kanila, di ba sabi nyo sundin? Eh ngayon ni-reverse, ayaw nyo sumunod. Pero sa bandang huli, ang mananaig pa rin dyan, boto ng mayorya kasi yun ang essence ng democracy. Opo. Pero yun nga po, no, maganda po yung naging explanation nyo, pero batay kasi sa mga napapansin ng ating mga kabayan, numbers game pa rin to, isyong political pa rin po. Ganon din ho ba yung nakikita nyo once na halimbawa lang naman po balikta rin ng Korte Suprema yung kanilang decision? Posibleng mangyari yon, napaka-posible na mangyari yon kasi nga may mindset na. Kasi ang napansin ko, nung nag-explain na sila ng boto, parang 1 linggo na lang naisulat yung kanilang explanation. Parang desidido na. Napaghandaan na. Oo, maski hindi pa narinig yung argumento sa floor. Actually, kung hindi ko na-question yung motion to dismiss at yun ang napagbotohan, sigurado talo pa rin kami. Kasi talaga may mindset na gusto nila i-dismiss. At nakikita ko doon, mukhang yun talaga yung parang sabihin na nating strategy nila na pagka nanalo yung motion to dismiss, mahirap talagang i-revive kasi na-dismiss na, mooted na Buti na point out ni Senator na correct. wala sa rules natin, wala ng Senado na mag-dismiss kasi yung motion to dismiss wala sa rules ng Senate. So pwede, pag yung sinasabi na, nasa ano yan rules of court na suppletory sa rules ng Senate. Kaya lang, hindi naman kayo nakakonvene as impeachment court, mag-a-apply yung kung nakakonvene kayo as such. Hindi ba, sir? Hindi lang yon. Kasi hindi-debat ko rin yun nung sinasite nyo yung section 135, may enumeration doon Ang pwede lang naming mag-refer kami pag wala kami makita o vague yung aming rules tungkol sa isang issue. Nandun lang, Jefferson's Manual, tapos Riddick's, Hinds. Di ba sabi ng mga abogado, what is not included is deemed excluded. Di ba yun ang sinite ko, yung Latin na di ba, yung expressio unius es exclusio alterius. Parang hindi ito nakasama sa enumeration, bakit mo isasama? Abogado siya, alam niya yun. Kaya hindi na siya sumagot Nung sinabi kong yung section 135, kung yun ang sinasite mo, mali pa rin. Kasi kayo na mismo mga abogado nagsasabi na what is not included is deemed excluded. So hindi na siya kumontra kasi alam niya yun Abogado siya Tsaka isa So pa, kaya talagang hindi po pwede yung motion to dismiss. Maski sabihin pa niyang may suppletory application, yung rules of court, hindi rin uubra. Isa pa pong napansin ng mga kababayan natin, Senator Lacson, hindi lahat ng mga taga-minorya ay bumoto. Kumbaga, sa pangalanan na po natin, 'di ba, si Senators Loren Legarda at si Senator Nick Zubiri, hindi po silang dalawa. Hindi sila bumoto pareho dun sa pag-table at sa pag-archive. Opo. First question po tungkol doon sa issue na 'yon. Hindi po ba nag-usap muna yung House minority or yung Senate minority before po nung nangyaring botohan, or parang hinayaan na lang po ni Senate Minority Leader Tito Soto na sige ko ano yung gusto nyo at sa palagay nyo yung nararapat o di And nang then, sorry, iboto ano nyo? natin, bumoto sila to archive and hindi sila bumoto ng pabor sa pag-table. Naman, sir, di ba? Kami, antimano, meron kaming usapan na gagalangin namin. Hindi naman kailangan maging unanimous kami sa minorya. Kasi, ano yan kanya-kanya kami pananaw sa mga issues. KKB, kanya-kanyang ang issue boto. ko lamang, okay na yung bumoto silang yes o in favor do sa pag-archive. Pero sana man lang, kasi hindi naman makaka-epekto ang boto nila sa pag-archive. Doon kung sila naman ay sumama sa kay Senate Minority Leader Tito Soto, doon sa pag-table. Kasi wala namang conflict yun Pero ang nadamay pati, yung pag-table, hindi sila bumoto pabor doon. Kasi yun, napaka-logical, napaka-practical. At saka, ano yun kasi pag motion to table, hindi mo naman sinasabing wag baliwalain na yung motion na pinapa-table. Parang set aside. Hindi mo kinokontra yun Parang wag na muna. Sa akin nga, simple lang yung pananaw ko Na ang best respect, ang most respectful at saka yung best compliant do sa order ng Court Suprema, wala kaming gagawin. Kasi pag hindi kami gumalaw, nagko-comply kami do sa immediately executory. Pero hindi rin namin pinipreempt nga yung pwede maging ruling ng Korte Suprema. So merong interesting kayo na binanggit kanina. Sabi niyo po, magbobotohan pa, magdedebate pa kung halimbawa i-reverse ng Supreme Court yung decision nito. So magbobotohan pa,
pag halimbawa meron nag-motion to iahon sa archive. Oo. To revive? Opo, sir, sabi niyo nga po, lahat ng mga bumoto to archive ay sinusunod ng Constitution. Paano, sir, yung situation na kung halimbawa i-reverse ng Supreme Court yung decision, matalo sa botohan ng Senate yung pong pag-aahon mula sa archive, what happens, sir? Naka-archive yun. Pero hindi patay yun, pero hindi talaga siya hindi na pwede pa siya mag-Lazarus anytime. So Kasi ibig sabihin, archive eh. di ano yun, Dismiss, sir? talagang dismiss. Pero kung archive, at anytime, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya at naisipang i-pull out, anytime yun pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further na sabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado at mag-trial. Iba Pero yun. pero ibig sabihin, sir, ano yun? Hindi ba halimbawa ni-reverse ng Supreme Court? Of course, tayo sa dealing with possibilities and impossibilities. Halimbawa, sir, na binaligtad ng Supreme Court. Sabihin na nagkamali nga kami, tanggapin na merong yung tinanggap yung motion for reconsideration. Automatic po ba dapat ahunin mula sa archive, mag-impeachment trial o magbobotohan pa rin ang mga senador kung mag-impeachment trial o hindi? Kasi pag hindi po kayo sumunod sa Supreme Court, pag suwayin sa Supreme Court, hindi ba mauuwi sa constitutional crisis yun? Mababaligtad ang sitwasyon? Hindi. Depende sa language ng ruling. Pag ang language ng ruling, parang ang dating sa amin, judicial notice lang. Para bang iniimpormahan kami na nagkamali kami, pwede na kayo mag-proceed, mag-trial. Parang ang dating sa amin, kasi co-equal judicial notice. Pero kung parang masyadong madiin yung language ng ruling at sinasabing kailangan mag-proceed na kayo at mag-try na kayo, ibang usapan yon. Pag hindi kami sumunod doon, unang-una, sila mismo yung parang kumukontra sa kanilang mga explanation ng boss na kailangang respetuhin ng Korte Suprema. Kaya depende sa language ng ruling. Yung ngayon nga, yung ruling nila na although madiin yung nagsabi sila ng mga guidelines, parang effectively, Opo. parang may mga sasabi ng mga retired justices mismo na parang inamendahan nila yung provision ng Constitution, particular do sa Article 11, Section 3, Paragraph 4. Kasi yun ang isang, the other mode of transmitting the articles of impeachment to the Senate. Yun yung hindi nangangailangan ng due process. Kasi nga, ang sinasabi doon, basta yung at least 1/3 ng members ng House of Representatives nag-file ng impeachment at nag-constitute ng articles of impeachment, diretso na sa Senado. At may mga president yun. Opo. Kay President Estrada, di ba? After nung opening prayer, diretso na sa Senado. Nangyayari yun. Kasi yun naman ang nasa Constitution. Hindi sinusunod ng due process. Pero sa ruling ng Korte Suprema, dinagdagan ng parang pati yun, requirements. sinasabi na kailangan mabasa ng lahat ng membro, maski hindi yung pumirma do sa hindi sila part ng impeachment o ng articles of impeachment, kailangan mabasa nila, kailangan naintindihan nila. Parang inamend na yung paragraph 4 ng section 3 ng article 11. Yun ang implication doon. Opo. So yun ang observation ng mga abogado na mga nakausap namin. So yun, ang dating doon sa pwedeng interpret ninyo yung ruling sa ngayon, yung existing. Pwede ma-interpret yun na hindi naman kami sinasabihan na lalo na sa mga susunod na impeachment proceedings, hindi naman kailangan sigurong sundin to the letter yung nangyaring ruling ngayon. Kasi guidelines yon, parang pwedeng interpret yon ng House of Representatives kasi sa kanila naman mag-i-initiate yung impeachment. Pwede na sabihin, judicial notice tayo dyan na ito yung guidelines. Pero mananaig pa rin yung kanilang sariling interpretation ng Constitution na meron kaming karapatan na mag-draft ng aming sariling rules sa impeachment. Pwedeng sabihin ng House yun sa mga susunod na mga impeachment complaints na idulog sa kanila. Pwede lang hindi sundin yung guidelines. Pwede nila interpret na hindi, basta nananaig sa amin yung provision ng Constitution na nasa amin yung karapatan para mag-draft ng sarili naming rules of impeachment.
Opo. So ito po yung sabi ni Attorney Bukoy, yung spokesperson ng Kamara para sa impeachment. Kung halimbawa daw po i-reverse ng Supreme Court yung ruling nito, tapos naging pahirapan o hindi sundin ng Senado yung paglabas nito sa archive ng Senado, Oo. malamang daw po constitutional crisis, pero ang mag-uumpisa nito sa Senate, hindi po sa House. Sabi ko nga, depende sa language ng ruling na lalabas. Kung madiin yung language ng ruling na kailangan mag-reconvene, mag-trial, at hindi sumunod ang Senado, medyo may pagkapunta nga sa constitutional crisis. Pero kung ang language ng Korte Suprema, iniiba lang nila at parang, yun nga, sinasabi ko kanina, pwedeng interpret ng mga kasama namin, hindi, judicial notice lang yan. Pwede nating hindi sundin yan. And then, So, sir, depende nga sa lingwahe ng ruling. And then sir, dun po sa pag-archive nitong articles of impeachment, lahat po tayo naghihintay ng magiging ruling ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Ang nakabitin po sir ay yung sagot dun sa mga alegasyon, hindi ho ba, laban po sa Vice President. Ang pinakang matindi o siguro yung pinakang hinahanapan ng sagot yung paggamit niya ng confidential funds nung sa DepEd Secretary siya at yung sa Office of the OVP. Vice President. So paano po natin yun sir mahahanapan ng sagot? Ito ho ba pwedeng ungkatin kapag tinilakay na ulit yung budget ng OVP? Oh, not necessarily pinpointing yung confidential fund ng OVP o kaya kay kay Vice President Sara. Apo. Ako, generally, pagka sa pagdating na sa punto na pwedeng talakayin yung issue ng mga confidential and intelligence fund, magtatanong ako doon para lang ma-clarify. Pero hindi kasi pangit yung parang tinutukoy mo lang yung Yung kanya CIF ng ni Vice President Sara, di ba? Pero matagal ng issue 'yan Nasabi ko na rin sa iyo nung nakaraan, di ba? Na meron ng pagkakataon na kinwestiyon ko yung intelligence fund ng Philippine Racing Commission. Ang tanong ko, napakasimple bakit kailangan ng mga kabayo ng intelligence fund? Napatanggal ko yun Ito yung mga issue na dapat natin talagang tingnan. Kasi ang aking pananaw, sarili kong pananaw, ang dapat lang natin bigyan ng intelligence fund, yung mga law enforcement at saka intelligence agencies. Kasi sila may capability na magsagawa ng intelligence operations. Pero Pero yung DepEd, bakit kailangan nila? Ang gawin natin, tambakan natin ng confidential intelligence fund, yung intelligence agencies at saka yung law enforcement agencies para yung mga departamento na nangangailangan ng suporta, yung intelligence support, itap na lang nila yung may kapasidad, may capability para magsagawa ng intelligence o surveillance o kung Yes, ano sir. man So, para kaya ko matugunan po- yung pangangailangan ng kanilang agency. Opo, sir, kaya ko po naitanong, sir, isa. Kasi, di ba pagka po budget hearing, humaharap ang Vice President sa mga Para budget hearing. i-depensa ang kanyang budget. Oh, ang sabi naman po niya, gusto niya masagot lahat ng mga tanong, walang venue dahil wala nang ang trial. So, kaya ko po naitanong kung possible ba itong Oo. itanong. O kaya, sir, sa Commission on Audit. Pwede. Opo, sir. Pwedeng tanungin para lang parang premise o kaya yung parang preface doon sa main issue na ayusin natin ng paggamit ng confidential and intelligence fund. So pwede rin matalakay yung pagka dumating yung budget hearing sa OBP o kaya even doon sa tinatawag na general principles kasi policy yan Mhm. Sa general principles yung DBCC, pwedeng doon pa lang tanungin na namin o ako tanungin ko na ano bang policy natin pagdating sa confidential and intelligence fund. Ako wala akong problema kung merong confidential and intelligence fund ang Office of the President. Kasi ang presidente, siya yung commander-in-chief. At saka siya yung pwedeng mag-augment ng intelligence fund ng NICA, ng NSC, ng ISAP, kung ano nung mga intelligence agencies. Pwede niyang augmentan niya kung mayroong mga special intelligence projects na isasagawa yung mga ahensya na yon. Pero kailangan talaga, ang gagamit lang ng intelligence fund, yung mayroong kaalaman sa pagsasagawa ng intelligence operations. So sabi ko nga kanina, bakit yung Philippine Racing? Ano ba i-intelligence ng kabayo? Sir, yung Commission on Audit, kasi ang laging argumento, parang hindi ko matandaan isa kung nagkaroon na ba ng final report, sir, ang COA tungkol dun sa confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng DepEd. Kasi ang lagi nila sinasabi, hindi pa
hindi pa final yung ano ba, disallowance o yung basta yung report doon Disallowance. So, o sorry, disallowance. So hindi ba dapat by this time meron ng final report doon para alam natin pare-pareho kung hindi man niya pwede i-disclose kung saan nagamit yung confidential funds, at least siguro Meron sa galing COA. from COA yung guarantee na hindi siya mali ang paggamit. good point, Nimpa. Opo. Actually, paki-remind mo ako pagka nasalang na yung COA, tatanungin ko yan. Na ano na yung naging findings nyo? Kasi related ito sa budget hearing natin at tinatalakay natin yung paggamit ng wastong paggamit ng intelligence fund o confidential fund. Ano ba nangyari na doon sa inyong notice of disallowance? Successfully ba? Kasi ang notice of disallowance hindi penal yan eh. Kailangan ipagpaliwanagin yung ahensya na inisyuhan ng notice of disallowance. Kasi kung successful naman nilang successfully, maipaliwanag nila, ma-justify yung paggastos nila, walang issue doon. So dapat may Pero final kung report nagtutos na na yung dapat COA na meron. isauli nyo yan kasi minisuuse nyo yan, ibang usapan na yon. Pwede na maging parang daan na yon para mag-file na ng kaso. Kasi malversation na yon. Technical malversation, di ba? Opo. And then sir, ako few points na ako isa doon sa impeachment. Sir, dahil po din doon na arcade na ito, habang hinihintay pa yung sa motion for yung mga resolution doon sa motion for reconsideration, na-shift po ba sa Department of Justice o sa prosecution po ng gobyerno yung pag-pursue doon sa mga allegation laban sa Vice President? Kagaya ngayon meron ng kaso sa Ombudsman, reklamo sa Ombudsman against the Vice President na wala namang immunity from suit. Tapos nasa DOJ din po ang pagkakaalam ko doon sa reklamo tungkol doon sa pagte-threaten niya allegedly sa buhay ng Presidente. Kasi Kill plot. diba, yung hindi na-resolve na hindi naman tayo nag-i-imagine na meron naging mga salitang sinabi talagang malulupit ang Vice President against the President. Yun sir, nabaling po ba sa DOJ sa mga Sa taga-usig Ombudsman. ng gobyerno natin na mag-pursue ng kaso? Naandyan naman sa kanila yung investigation. Ano na lang natin sa kanila. Ibigay na lang sa kanila yung kung ano yung aksyon na magiging resulta ng kanilang investigation. Pero ang nagbasa kasi ako dahil naging interesado ako do sa yung threat na yung sasabog sa West Philippine Sea. Meron palang decided case diyan. Ang tawag doon parang disinterring the dead. Para bang patay na, pinakailaman mo pa. Merong kaso, decided case yun eh. Disinterring the dead. Parang interned na, nakalibig na, o kaya patay na. Ano yan eh, merong jurisprudence yan na pwedeng tingnan. Pero yung kay Vice President hindi naman niya ginawa eh. Nag-threaten lang siya, di ba? Although sinabi niyang no joke, pero hindi naman nangyari eh. So ewan ko kung ano magiging dyan. Interesting case, kasi merong decided case, merong jurisprudence na talagang ginawa. Parang pangit pakinggan kasi violenting masyado. Parang pinatay na pagkatapos sinalbahe pa yung katawan. Yun ang kaso na yun eh. Oo. And then sir, yung sa Supreme Disinterring Court, the dead. opo, sa Supreme Court po, are you hoping po na magkakaroon ng oral argument? Yung po ba yung ideal na mangyari? At saka, mainam ho ba kung soon ay magdesisyon ang Supreme Court? Kasi ito pong ruling nila na unconstitutional yung impeachment case, lumabas 3 days bago mag-open ang session. Yung critical period na yun, although yung mga kaso nasa Supreme Court ng February or February, may March mga o nag-file bumilang na. po ng buwan, hindi din sila forthwith na nag-decide. Hindi, pakiulit yung tanong. Baka Opo, mamali yun yung sir. sagot ko. Are you hoping po o ideal situation po ba na mag-oral argument ang Supreme Court dun sa motion for reconsideration at magdesisyon din sila ASAP kasi natagalan po yung paglabas nung ruling nila dun sa constitutionality or unconstitutionality ng articles of impeachment, sir? Mahirap pangunahan kasi call nila yung kung tatawag sila ng oral arguments. Pero the mere fact, kasi usually, base din sa pakipag-usap ko dun sa mga ibang retired justices, sabi nila, usually pagka unanimous at saka matibay yung kanilang paninindigan, pagka mayroong nag-MR, nag-motion for reconsideration, normally, parang minute resolution tawag nila doon. One sentence. The motion for reconsideration is hereby denied for lack of merit. Period. Wala nang usapan. Pero this time, hindi naman ito common na pinag-comment pa nila.
yung kabilang party. Nung mabasa siguro nila yung MR na ginawa ng Solgen, para nakakita sila ng punto siguro na kailangan marinig din natin yung kabilang. Kaya pinag-comment nila yung mga lawyers ni Vice President Duterte, di ba? Normally, hindi na. Pagka merong MR na gano'n at walang kakwenta-kwenta yung MR, minute resolution lang, wala na tayong pag-usapan dito. Pero ito, pinagko-comment pa nila within 10 days, di ba? So ibig sabihin open sa pagtutuwid pa ang sinasabing gods of Padre Faura. Open pa na i-revisit o i-review yung kanilang naging decision. Ayun. Baling lang po kami ng topic, Sir Senator Lacson, budget, dahil nga po sa susunod na linggo sa Kamara, isasubmit na po ng DBM yung 2026 sa NEP. Pero syempre po, isa sa mga posible mapag-usapan dyan kasi yung flood control projects. Sa House po, meron pong sinasabi si House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, particular po sa inyo, Senator Lacson, pangalanan nyo raw po yung mga kongresista na sinasabing sangkot sa flood control project issues. Your thoughts po? Unang-una, wala akong listahan. Meron akong numero kasi nung tinanong ko yan, out of curiosity, nung pagbukas ng 19th Congress, meron akong tinanong na congressman. Sabi ko, kasi nababalitaan ko na nga may mga kontratista na naging congressman, may congressman naging kontratista. Tinanong ko lang siya. Sabi ko, ngayon ba ilan na yung mga kasama nyo dyan na kontraktor? Sabi niya, ang as of my last count, 67, sabi niya. And still counting. Yun, hindi naman ako nanghingi na listahan. Sino-sino, hindi na ako nagtanong. Yun lang ang aking information. So, yun ang aking nirelay. So, kung hihingi nila ako ng listahan, wala akong listahan. At ito, sinabi ko na ito, minanifest ko na sa floor nung sinasabihan din ako ni Senator Subiri nung nag-interpellate ako kay Senator Lawrence sa climate change. Sabi niya, nag-hope daw siya na ilabas ko yung listahan. Kinlarify ko yun, tumayo ako, sabi ko, wala akong listahan, numero lang ako meron. So, wala akong may lalabas na listahan. Pero sa katotohanan lang, may mga tumawag sa akin congressmen eh. Ayoko na rin pangalanan. Nasabi nila, nag-explain. Nangumpisal. Oo, parang ganon. Ayoko na pangalanan kasi iba mga kaibigan ko Anong rin. explanation po, Senator Lacson? Hindi naman lahat ng kontrata sa gobyerno. Karamihan daw naman pribado. Mga ganon, mga tipong ganon. So natatawa lang ako. Ang sagot ko nga, wala naman ako listahan. Hindi ko nga alam na asawa mo pala o anak mo pala, contractor eh. Wala akong kamalay-malay dyan eh. Parang natawa na ako sa sarili ko, nalaman ko tuloy. Nabukod tuloy. Pero yun nga po, yung usapin ng budget, no? Sa House of Representatives po, nagsusulong na isama na sa mga hearings yung mga civil society organizations, Open BICAM. Pero kung kayo po ang tatanungin, sapat po ba itong mga ganitong pong hakbang, hindi lang po sa Kamara, pati sa Senado, para po talagang matiyak natin na transparent yung budget process? At walang insertions. Walang insertions, walang pork barrel. At the very least, mamimitigate, mababawasan. Kasi why? Matuturo pabalik sa kanila. Kasi kung transparent, naka-record lahat at alam ng nanonood sa galleria kung sino yung nag-introduce ng amendment, sino nag-realign, sino nag-insert, may record yun. Unlike nangyayari ngayon, even do sa approval lang na second reading, sa period of amendments, individual amendments, hindi na natin nakikita kung sino nag-amend. Di ba? Ang bilis-bilis yan eh. Hindi lang doon, hanggang BICAM, hindi na natin alam kung sino yung nag-insert pa. Pero sa ngayon, may nakikita na kami na wala sa net, biglang sumulpot sa GAA. So masusundan naman yun eh. Kung wala sa National Expenditure Program, lolobo pagdating sa GAA, matatrack mo na yon kung saan bumukol na, kung sa GAB o yung tinatawag na House version or sa Senate version ba. Merong ano yan eh, may record yan eh. Pero hindi natin masusundan. Ang magiging basihan lang natin, anong distrito. Pero even that, hindi natin makukonclude na yung district representative ang nag-insert. Kasi minsan, meron tinatawag na parking. Pinapark ng ibang congressman o na senador, kasi wala naman distrito ang senador, pinapark nila sa district, pero hindi alam ng district representative. So ang tawag doon, ngayon, may mga usapin ngayon na alam nyo ba yung passing through? Ano po ito? Yun, sir? Ang passing through, halimbawa, ang hari do sa distrito, yung congressman na at the same time contractor o may kamag-anak na contractor. Kapag merong contractor na papasok doon, magbabayad ng 5% passing through. Parang toll. So yun, bawas na kagad yun sa cost ng proyekto.
Kasi ang tawag nila, ano to? Alam na alam sa public works ito, sa DPWH. Alam din ng ilang congressman ito na kapag contractor yung congressman at papasok ka sa teritoryo nila, Mm. meron kang parking fee o passing through fee na 5%. Minsan nagiging 6% pa raw. Mm. So kung i-compute natin lahat-lahat, ito base na rin sa mga information na nag-gather namin from contractors, ano? Kasi binabalik din namin from other contractors na nagdi-deal sa DPWH. Mhm. Ang computation, pag dinidak mo lahat yung mga fees, mga komisyon, Mm. at kung ano-ano pa, parang kawawa talaga yung proyekto. Kaya doon, saan kukunin ngayon ng contractor yon kung hindi sa magsa-substandard siya o kaya iso-shortcut niya, Mhm. iso-shortchange niya yung gobyerno. Halimbawa, isang halimbawa, yung sectioning na tinatawag, ano? Halimbawang 150 meters yung proyekto. Mhm. Sabihin na natin dike, no? O kaya yung flood control mitigation project sa flood management program ng DPWH. Sa halip na gawin yung 150 meters, 50 meters lang ginagawa. Mhm. Minsan naman, yung binabaon, ang tawag doon sheet piles. Mhm. Sheet as in SHEET, hindi yung isang sheet. Pag binaon, halimbawang dapat ang binabaon doon 6 meters, binabaon lang 3 meters, babawasan nga yung size ng ano. Mm-mm. Eh di gigiba ngayon yung dike Oo. kasi kulang yung baon. Kasi nga tinitipid yung materials, hindi naman nakikita yun, nakabaon yun sinisimentohan yun eh. Mhm. Another modus operandi, sa halip na lagyan ng graba, yung bago simentuhan, minsan buhangin lang. Kaya pagka bumagyo Mm. at yung river, nag-overflow, ang daling gibain nun. Kasi mahina yung hold ng pundasyon, Opo. walang graba. So, Senator, ganun. saan tong Tinipid. distrito? Saan tong lugar? May mga nakita kaming ganon, pero abangan na lang pagka, kasi binabalidit pa namin lahat pati yung mga ghost project na nakita namin. Mm. Talagang binabalidit namin ng gusto Kasi para sigurado. Kung binabanggit niyo po yung sa pass-through, tapos bukod pa doon sa sinasabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na Mga mga kickback, nangungumisyon, oo. parang ang laki naman. So, ilang percent na Malaki, lang ang matitira, malaki sir? So, sa mismong project, ilang percent na lang ang matitira dun sa pera? Halimbawang sa 1,000 pesos, kung ang daming komisyon, sir, kasi, Pati profit pa. Minsan Oo. nga nagbabawas na ng profit yung contractor Sa halip na 15% na magiging profit, nagbabawas na sila ng 10% kasi kung hindi, masasagad na sila so ilang percent na lang po 10%. nung pondo ang matitira sa actual project na Wala pang 40%. wala pang 40%? Kasama na yung taxes, yung VAT, passing through, commission. Kasi nangyayari lahat ng agencies, lahat ng dadaanan ng papeles nagagrasahan Mm-mm. So yun yung isa sa mga reason kung bakit din substandards yung mga proyekto, Oo. hindi agad napapakinabangan ng So mga kababayan natin. double triple whammy sa tao ni nakawan ka na, mapeperwisyo ka pa kapag bumigay Hindi. yung dike, bumaha, Namamatayan naleptos. pa tayo ng mga kababayan natin. pag Yun, may bagyo. naleptospirosis Yun ang ka pa. pinakamasama. Opo. Oo. Ah. Kaya natama yung kay Pangulong Bongbong Mahiya naman kayo. Mm-mm. Yung mga kabahayan na mga naanod, yung mga kababayan natin na namatay, na mga naperwisyo, mahiya naman kayo. Opo. And I hope, with that call, with that message from the President himself, at lalo pa nga, na pinagsumitin niya yung DPWH na mga listahan. Yes, sir. Hindi ko lang sigurado kung yung listahan, listahan lang ng mga proyekto o kasama na doon yung mga proyekto na may anomalya. Opo. Sana may kasamang mga may anomalya. Kasi ako, meron din ako mga, hindi naman lahatan, kasi limitado lang naman yung aming kapasidad para magsagawa ng investigation. I'm curious kung yung listahan ng DPWH magtatama do sa aming na tuklasan. Mhm. Kasi kung meron akong na-discover na wala sa listahan ng DPWH, ilalabas ko naman yun Mhm. And I hope na yun nga, sana alam mo yung message napakalakas Pero ang mas importante yung follow through, Mhm. yung action taken, Talaga bang yung mga kontratistang congressmen Opo. ito ba'y mapapailan ng kaso, mapaparusahan? Kasi Yan ang nagising na tayo nung panahon ni Napoles, di ba? Opo. Yan Para ang- nasyak tayo lahat Mhm. Yan ang aabangan. Tapos for a while, parang medyo maganda yung takbo. Until doon lumabig yung issue, eto na naman, mas lumala pa. Kaya, Kasi nung araw, 200 million lang ang senador 70 Mhm. million ng congressman. Mhm. Ngayon, umaabot na ng billion ng insertion Mhm.
Ay nako, nakakangit-ngit. Anyway, sir, sa uulitin po, sir, maraming salamat po sa Thank you inyong so mga much paliwanag po. at aabangan namin yung siguro privilege speech, yung Yes. mga expose ninyo tungkol dyan sa pag-abuso sa budget. Sir, thank you. Ingat po. Yeah, sorry uli, sinira ko yung linggo nyo. Hindi Ikaw Salamat, pa ba? sir. Salamat po. Thank you so much Thank po. you. Yan mga kapuso, si Hilingan, walang pinoprotektahan.